pagbati ng isang magandang gabi sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roberto, Tubong Negros Occidental. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking hindi makakalimutang karanasan noong ako'y binata pa lamang sa lugar ng Mindanao kung saan ako napadpad. Taong 1981, edad 19 ako nang sumama ako sa aking kaibigan na si Bebot na magtrabaho sa Mindanao. Ayon kasi dito ay nangangailangan ng kanyang amo ng isa pang trabahante sa palayan nito. Kaya ako ang kanyang ipinasok doon. Naging maayos naman ang mga araw na nagdaan sa aking pagtatrabaho doon sa palayan. Kada linggo ay araw ng pahinga namin. Dahil sa mabibigat ang aming trabaho, kaya nagsuhestyon ng aming amo na sa araw ng linggo ay hindi kami papasok sapagkat iyon ang araw ng pahinga namin. Natuwa naman kami ng aking kaibigan at nagwika ito sa akin na tamang-tama at mapupuntahan na nito ang nililigawan nitong si Melissa sa bahay ng babae. Tinanong ko naman ito kung saan niya nakilala iyong babaeng nililigawan nito. Hindi ko pa kasi ito nakikitang lumabas ng baryong aming pinagtatrabahuhan. Nagkwento naman ito sa akin na nakilala niya si Melissa noong minsang isinama ito ng isa sa mga katrabaho naming malapit lang nakatira sa pinagtatrabahuhan. Araw ng linggo. Wala kaming pasok noon kaya maagang gumising si Bebot upang gumayak na sa pupuntahan. O ano tol, hindi mo ba ako sasamahan? Samahan mo na ako para naman makalabas-labas ka dito at makakita naman ng ibang tao. Hindi yung puro palayan lang ang nakikita mo. Pangungulit nito sa akin. Wala na akong nagawa dahil sadyang makulit itong aking kaibigan. Kaya naghanda na rin ako upang samahan ito sa pupuntahan niyang babaeng nililigawan. Ilang sandali lang ang nakalipas ay naglakad na kami patungo sa baryong itinuturo ng babaeng nakilala nito. Tawagin na lang natin ang baryong aming pupuntahan sa pangalang Baryo Talisay. Habang naglalakad na kami, tinanong ko ito kung gaano na nito katagal nakilala itong si Melissa at kung nakarating na ba ito sa bahay nito. Sumagot naman ito sa akin na matagal-tagal na kaya lang ay hindi pa siya nakakapunta sa bahay nila. Sa kadahilanang sa tuwing tinatanong niya ako kung saan ang bahay nito ay ayaw naman ito sabihin at wag na daw siyang makulit sapagkat mapapahamak lang daw siya kapag nagpumilit pa. Dahil sa likas na matigas ang ulo at makulit itong aking kaibigan, kaya ang kasamahan na lang namin sa trabaho ang pinagtanungan nito kung saan nakatira itong si Melissa. Kaagad naman sinabi iyon ng katrabaho namin. Ngunit mariin na kabilin-bilinan nito sa kanya na wag siyang pupunta sa baryo nila Melissa dahil lubhang napakadelikado daw doon. Nagbiro pa nga ito na baka raw mga aswang ang nakatira sa baryo ng Dalaga kaya sinabi ng aming katrabaho na talagang delikado. Binatukan ko naman ito. Pagkatapos ay sinaway na wag siyang magbibiro ng ganyan dahil hindi magandang biro yan. Makalipas ang halos 1 oras na lakaran namin sa kalsada ay may natanaw na kaming arko na ang nakalagay ay Baryo Talisay. Sandali muna kaming tumigil sa tindahan upang bumili ng maiinom dahil nauuhaw na ako
sa haba ng aming nilakad at napakainit pa. "Mga utoy, saan ba ang punta nyo? At mukhang malayo ang inyong nilakad." Tanong sa amin ng may-ari ng tindahang aming binilhan. Diyan lang po manong, sa Baryo Talisay." Sagot naman ng aking kaibigan. Sandaling natahimik ang matanda at nagtanong ito kung ano ang aming gagawin sa Baryo Talisay. Sinagot naman ito ni Bebot na aakyat lang ito ng ligaw sa dalagang diyan nakatira. "Nako, ere kayo talagang mga kabataan. Hahamaking ang lahat. Masungkit lang ang matamis na oo ng mga kadalagahan." Napailing-iling na lang ang matanda sa amin. Nagpaalam na kami sa matanda na tutuloy na kami sa aming pupuntahan. Nang bigla kami nitong pinigilan. Nakita naming may pulseras na gawa sa kahoy itong ipinasuot sa amin na kulay itim. "Manong, ano po ito? Tsaka para saan po ito?" Nagtatakang tanong ko sa matanda nang maisuot niya na ito sa kamay namin. "Isa yang dignum bilang proteksyon sa kahit anong bantaman o sakuna. O siya, sige, umalis na kayo at mag-iingat kayo sa inyong pupuntahan. Naway, huwag kayong abutan ng dilim doon sa inyong pupuntahan at makabalik agad kayo." Wika nito sa amin. Nahihiwagahan man ako sa tinuran ng matanda ay ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Nang makapasok na kami sa Baryo Talisay ay may kakaiba akong nararamdaman. Para bang may mga matang nakatingin sa amin sa bawat bahay ng aming madadaanan. Nakikita kong masyado ng liblib ang baryong iyon at matatalim kung makatingin sa amin ang taong nakakasalubong namin. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bahay nila Melissa. Nakangiti naman si Bebot at kaagad na kumatok sa bahay. Nakailang katok pa lang ito nang bumungad sa pintuan ang isang magandang dalaga. Nagtanong ito kung ano ang kailangan namin. Nagwika naman si Bebot kung naroon ba si Melissa. Sandaling isinara ng babae ang pintuan at nang magbukas na ulit ay si Melissa na ang nandoon. Nagmamadali itong lumapit sa amin at hinata kami nito papasok sa loob ng bahay nila. "Diba sabi ko wag kang pumunta dito, Bebot? Ang tigas talaga ng ulo mo. Mapapahama ka niyan sa ginagawa mo." Nagagalit na paninermo nito sa kaibigan ko. Ilang sandali pa ay may lumabas na matandang lalaki mula sa kusina kaya binati naman namin ito. Sinabi naman ni Melissa na mga bisita niya kami. Nakita kong bahagyang nakasimangot ito at tinawag si Melissa upang pasunurin doon sa kusina nila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang minuto pa ang aming hinintay ay lumabas na ito. Hindi na daw kayo pwede umuwi, sabi ni tatay, dahil magdidilim na. Delikado dyan sa labas. Wika nito sa amin. Hindi ko maintindihan ang mga ito.
dahil wala namang problema sa amin kung uuwi kami ng gabi. Sanay naman kami sa Negros na gabi na kung umuwi kapag galing sa lakaran. Maayos naman kaming inasikaso ng pamilya ni Melissa, kaya lang ang napapansin ko ay panakanakang sumisilip ang mga ito sa butas ng pintana. Lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng binalot ng dilim ang liwanag. Naririnig kong nagwika ang ina ni Melissa na pumanhik na kami sa taas at huwag nang lalabas doon hanggat hindi pa sisikat ang bukang liwayway. Napasabi na lang ako sa aking sarili na napaka-weirdo naman ng pamilya ng nililigawan ng aking kaibigan. Nang nasa loob na kami ng kwarto ni Melissa ay pinatago na kami sa gilid ng aparador nito at nagwikang huwag kaming mag-iingay kung anuman ang kaganapang mangyayaring maririnig namin ay ipagsawalang bahala daw namin iyon. Kaagad naman kaming sumunod sa sinabi nito at ilang sandali pa ay bigla na lang kaming nagulat na may mga narinig kaming mga huni ng aswang at mga alulong ng mga aso. Nangilabot ako sa mga narinig ko kaya naghanap ako ng butas upang may makita ako sa labas. Nakakarinig rin kami ng mga pagaspas ng pakpak at nagsisimula ng umalinsangan ang hangin ng mga sandaling iyon. Nakaamoy na rin kami ng napakabahong amoy patay na animoy na bubulok na basura at malansang dugo. Kaagad naman akong nakakita ng maliit na siwang sa gilid ng bahay nila kaya sumilip ako doon. Sa maniwala man po kayo at sa hindi mga kasundo, sobrang kilabot at takot ang aking nararamdaman ng gabing iyon. Kulang na lang ay tumalon ako sa bintana nila para kumaripas na pauwi. Ako po ay sising-sisi ng mga sandaling iyon kung bakit ako sumama pa dito kay Bebot. Nakikita kong may mga lumilipad na parang mga saranggolang itim at may mga malalaking asong nagsisipag-alulungan. Nakakarinig na rin ako ng huni ng wakwak malapit sa kinapupwestuhan ko. Bahagya akong napakilos dahil sa gulat kaya pinigilan ako ng kapatid ni Melissa at sumenyas itong huwag akong kumilos at may itinuturo ito sa baba ng bahay nila. Kaagad ko naman sinilip iyon. Halos maligo na ako sa pawis ng mga oras na iyon dahil sa nerbiyos at sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Nang masilayan ko sa siwang ang isang matandang babae na nakatingala sa amin. Kulubot ang mukha at halos naaagnas na. Dilat na dilat ang mga mata nitong kulay pula at ang mga ngipin nitong matutulis ay nakausli sa bibig at patuloy na pumapatak ang malalagkit na laway sa sahig. Bakit napakaliwanag sa taas ng bahay niyo, Minda? Wala akong makita sa sobrang liwanag nito. Naririnig kong garalgal na wika ng isang matanda sa ina ni Melissa. Nagtataka naman ako dahil bakit nasabi ng aswang na maliwanag sa pwesto namin samantalang patay lahat ng ilaw at sobrang napakadilim ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay may naririnig na akong iyak ng isang sanggol sa di kalayuan. Napapapunas na lang ako ng aking mga mata
dahil sa nag-uunahang pumatak na ang mga luha ko nang makarinig ako ng iyak ng sanggol. Naawa ako sa mga nabibiktima ng mga aswang na iyon. Subalit wala kaming magagawa dahil kami din mismo ay hindi namin kaya ipagtanggol ang aming sarili. Mabuti na nga lang at nagkataong mabait ang pamilyang aming napuntahan. Ilang oras din ang aming tiniis na huwag makagawa ng anumang ingay at halos halo-halong emosyon dahil sa takot, kaba, kilabot at awa sa mga nasawing batang nabibiktima ng baryong aming napasukan. Kinaumagahan ay inilahad-lahat sa amin ni Melissa kung ano yung baryong aming napasukan. Sinabi nitong ang baryong iyon ay puro mga aswang ang nakatira doon. Sila man ay may lahing aswang din. Subalit si Melissa at ang kapatid niya ay kailangang tumuntong muna ng edad 18 bago ipamana at maging ganap na isang aswang. Humingi din ang mga ito ng pasensya sa amin na dapat pala noon pa lang sinabi na ito kay Bebot upang hindi na kami nagtangkapang pumunta sa baryo nila. Sinabi rin ito na dahil sa suot naming bracelet na kahoy na kulay itim kaya hindi kami nakita ng kanilang lola nang sumilip ito sa butas ng kwarto nila. Ligtas namang kaming nakauwi ng araw na iyon. Mula nang umalis na kami sa baryong iyon ay hindi na namin muling nakita pa si Melissa at hindi na rin kami nagtangkapang bumalik doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Roberto. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan po ng aking lolo Naldo noong taong 1972. Taon ng aking kapanganakan dito sa aming lugar sa Samar. Magkasama sa iisang bahay noon ang aking mga magulang at si Lolo Naldo. Siya na lang kasi ang naiwan kay Mama dahil namatay na si Lola at hindi na nagkaroon ng kapatid ang aking mama. Sa katunayan po, kilala si Lolo Naldo sa aming lugar bilang isang antingero dahil sa anting-anting na tangan nito sa kaniyang katawan. Dahil sa bagay na iyon ay madalas kung subukin ng masasamang elemento. Subalit, kadalasan sa nararanasan ni Lolo ay ang subukin siya ng aswang dahil nga ng mga panahong iyon ay ipinagbubuntis ako ng aking ina. Ayon pa sa kwento niya sa akin, kapag may aswang sa paligid ay nalalaman niya iyon dahil umiinit ang anting-anting na kanyang tangan. Sa 9 na buwang daladala ako ni Mama sa kanyang sinapupunan ay hindi nila mabilang kung ilang beses silang dinalaw ng aswang tuwing gabi. Hindi rin nabilang ni Lolo kung ilang beses na rin siyang sinubok ng ganoong nilalang. Hindi naman inilihim sa akin ni Lolo ang tungkol sa pagkakakilanlan ng aswang. Sinabi nito sa akin na kakilala niya ang aswang na madalas na sumubok sa kanyang kakayahan. Ayon sa kanya, isang dayo sa kanilang lugar ang aswang.
itago na lamang po natin siya sa pangalang Ador. Madalas kasi niyang nakikita itong si Ador, lalo na at daanan noon ang kanilang bahay patungo sa bayan. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit hindi na lang sumakay ng tricycle ang lalaki at mas pinipili nitong maglakad gayong napakalayo ang bayan. Sa tuwing nakikita niya ito ay hindi napipigilan ni Lolo ang mapakuyom ng kanyang kamao dahil nag-iinit ang anting-anting niya at nakatingin ang lalaki sa kanilang bahay. Isang beses pa nga noon, saktong pagdaan ni Ador sa kanilang bahay ay siya namang paglabas niya. "O Ador, saan nga punta natin?" tanong ni Lolo sa lalaki. Napalingon sa kanya ang lalaki at nagdadalawang isip na sumagot sa kanya. Nang mga oras daw na iyon, napapakuyom si Lolo sa kanyang kamao. Ramdam kasi niyang unti-unting nag-iinit ang kanyang anting-anting. Sa bayan lamang, paring Naldo." Iyon ang naging tugon sa kanya ng lalaki habang matalim na nakatitig sa kanya. Hindi naman nagpatalo si Lolo Naldo sa pakikipagtitigan dito. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, ang lalaki na mismo ang nag-iwas ng kanyang tingin at nagpaalam kay Lolo na aalis na ito. Tanging pagtango lang naman ang naitugod niya dito. Habang naglalakad palayo ang lalaki ay hindi maiwasan ni Lolo na sundan ito ng kanyang tingin. "Kung akala mong magpapatalo ko sa iyong aswang ka, ay nagkakamali ka. Kaya kitang labanan sa tuwing sinusubukan mo ako at kapag hindi ako nakapagtimpi sa iyo sa mga ginagawa mo sa pamilya ko, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Mahaba at pabulong na wika ni Lolo sa kanyang sarili habang nakatanaw sa lalaking papalayo. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay nagpasya na rin siyang pumasok sa kanilang bahay. Nang gabing iyon, pauwi na noon si Lolo sa bahay. Naisipan kasi niyang pumunta sa bahay ng kaibigan niya sa bayan at hindi niya namalayan ang oras kung kaya gabi na siya nakauwi. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, mag-aalas 8 na raw iyon ng gabi. Dahil gabi na nga, wala na masyadong tricycle na masasakyan ng aking lolo. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit nang mainip siya ay nagdesisyon na lamang siyang maglakad-lakad. Naisip pa nga niyang kung sakaling may tricycle na mapapadaan ay sasakay na lamang siya rito. Nang mga oras na iyon, napakadilim daw ng daanan ni Lolo dahil walang mga ilaw at wala ring gaanong kabahayan sa bahagi kung nasaan siya. Habang naglalakad si Lolo, hindi niya maiwasan ang makaramdam ng kakaiba. Iyong tipong may nagmamasid sa bawat galaw niya at may kung anong sumusunod sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa kanyang paligid, ngunit wala namang siyang nakikita. Dahil doon ay hindi na lamang niya pinansin ang bagay na iyon. Napapikit pa nga si Lolo ng mga sandaling iyon at nakiramdam na lamang siya sa kanyang paligid. Habang nasa ganoong sitwasyon siya ay umuusal siya ng dasal. Walang ano-ano. Naging mabilis ang kilos ni Lolo, lalo na at naramdaman niya ang pag-atake sa kanya ng aswang. Nakaiwas siya sa matatalim nitong mga kuko, nakakalmot sana sa kanya.
Hindi na nag-aksaya si Lolo Naldo ng oras at kaagad siyang lumapit sa nilalang na nasa harapan nito at hinawakan ito sa braso. Makalipas ang ilang sandali ay nararamdaman na ni Lolo ang unti-unting pag-init ng anting-anting niya. Dahil doon ay napailing na lamang siya. Alam niya kasing may nakasunod na talaga sa kanya at kung ano ang pakay nito sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Alam kong nasa paligid lamang kita. Hanggang kailan mo ba ako susubuking aswang ka? Hindi pa ba sapat ang naipamalas kong kakayahan sa tuwing sinusubok mo ako? Wika ni Lolo na animoy may kinakausap. Matapang ka ba talaga? Bakit hindi ka magpakita sa akin at magtuos tayong dalawa? Alam kong hindi ka titigil sa pagsunod sa akin sa bahay dahil may pakay ka rin doon. Dagdag ni Lolo. Hindi niya alam kung bakit napahinto siya sa kanyang paglalakad at tila naghintay na lamang na may umatake sa kanya. Mas umiinit kasi ang anting-anting niya. Kung kaya alam niyang palapit na ng palapit sa kanya ang aswang. Akmang ibabalibag na sana niya ang nilalang, ngunit hindi niya namalayan ang pag-atake nito kung kaya nadehado si Lolo. Dahil sa napakadulas nitong balat kung kaya nabitiwan niya ang nilalang. Mabilis itong nawala sa kanyang harapan at hindi na nito nakita pa kung saan nagpunta ang nilalang. Nagpalinga-linga si Lolo at naging alerto sa kanyang paligid. Hindi pa kasi nawawala ang pag-init ng kanyang anting-anting kung kaya alam niyang nasa paligid pa rin ang aswang. Inihanda niya ang kanyang sarili kung sakaling umatake ulit ito sa kanya. Iyon lang ba ang kaya mo? Halika nga rito, magtuos pa tayo. Paghahamon pa ni Lolo sa aswang. Subalit makalipas ang ilang minuto, unti-unting nawala ang init ng anting-anting niya. At dahil doon, nagpasya na lamang siyang magpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Hindi na rin naman siya sinundan pa ng nilalang na nakasagupa niya. Inakala noon ni Lolo na natakot ito kung kaya hindi na siya nagawa pang sundan ng nilalang, ngunit nagkamali siya dahil nauna na pala ito sa kanya. Naabutan kasi niyang nagkakagulo sa kanilang bahay. May mga kapitbahay kasing nagbabantay sa labas ng bahay namin ng mga oras na iyon. Dali-dali naman si Lolo sa kanyang paglalakad at nang marating niya ang mga taong nag-uusap-usap ay napatanong siya rito kung ano ang nangyari. Sakto namang noong lumabas ang aking ama at siya ang nagsabi kay Lolo tungkol sa mga nangyari. Tay, pinasok po kasi ng aswang ang bahay natin. Nakalimutan ko po kasing ilak ang pinto dahil hindi pa kayo nakakauwi. Hindi ko naman po inasahan na papasukin kami ng aswang na iyon. Paliwanag ng aking ama kay Lolo. Napamura naman si Lolo Naldo at tinanong sa aking ama kung nasaan na ang aswang. Sinabi naman ng aking ama sa kanya na mabuti na lamang at nakalabas siya ng kanilang silid dahil tila narinig niyang bumukas ang pinto. Inakala kasi niyang si Lolo iyon, ngunit
laking gulat niya nang mapag-alamang aswang pala. Tumambad kasi sa kanya ang nilalang na may maitim at makintab na balat. Naglalaway ito at nakalabas ang pangil. Mabuti na nga lang ay may nahawakang florera ang aking ama at iyon ang ginamit niya upang ipanlaban sa aswang. Marahil dahil na rin sa kanyang ginawa, tumakbo ang aswang palabas ng kanilang bahay. Dahil doon, nagsisigaw ang aking ama na may aswang, kung kaya nagsilabasan ang kanilang mga kapitbahay. Dahil nakauwi na nga si Lolo ay nagpasya ang mga kapitbahay nila na magsiuwian na rin sa kanilang mga kabahayan. Nagbantay na lang muna si Lolo at ang aking ama dahil baka bumalik ang aswang. Naupo ang dalawa habang ikinikwento ni Lolo ang engkwentro niya sa aswang ng gabing iyon. Walang ano-ano, bigla na lang uminit ang kanyang anting-anting. Kung kaya pinagsabihan niya ang aking ama na puntahan na muna ang aking ina sa kanilang silid. Lumabas naman si Lolo Naldo at nagsisigaw sa labas ng aming bahay. Anak nang, hindi ka ba talaga titigil sa pagdalaw mo sa anak ko? Magpakita ka sa akin at nang mapatay na kitang aswang ka. Galit na sigaw ni Lolo. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam siya ng pag-alinsangan ng kanyang paligid. Maya-maya pa, naramdaman din niyang tila may tumusok sa kanyang likuran. Dahil doon, napalingon siya at hinawakan niya ang kamay ng aswang na siyang ginamit ito upang ibaon ang kuko sa likuran ng aking lolo. Walang ano-ano, kinuha ni Lolo ang kanyang anting-anting at inusalan iyon ng dasal. Hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon at ibinaon niya sa dibdib ng aswang ang anting-anting. Dahil doon, napahiyaw na lamang ang nilalang dahil sa sakit na dulot na ginawa ng aking lolo. Unti-unti ring itong nanghina, ngunit nakayanan pa rin itong maialis ang pagkakahawak ni Lolo sa kanya at mabilis na napatakbo papalayo. Bukas, wala ka na. Sigurado ako. Sigaw pa ni Lolo at pumasok na siya sa kanilang bahay. Kinabukasan, usap-usapan ang ginawa ng aking Lolo Naldo sa aswang. Ayon sa aking lolo, hindi na raw dumadaan pa si Ador sa tapat ng kanilang bahay. Kumalat din sa lugar nila na namatay na raw ang lalaki. Natagpuan daw kasi itong wala ng buhay sa kabundukan ng kanilang lugar na may malalim na sugat sa kanyang dibdib. Noon lang din naisipan ng mga kapitbahay nila na posibleng si Ador nga ang aswang na nakalaban ni Lolo Naldo ng gabing iyon. Magmula noon, naging mapayapa na ang baryo namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Marco. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jeline. Ako po ay tubong probinsya. Maaga akong naulila sa mga magulang. Lumaki po ako sa pangangalaga ng lola ko, nanay ng tatay ko. Kuya Bari, namatay si nanay sa panganganak sa akin. Samantalang 5 taon na gulang ako noon nang magkasakit si tatay ng leukemia.
dahilan ng pagkamatay niya. Bukod kay Lola, wala na akong kamag-anak pa na balak na kumupkup sa akin, lalo na at walang ari-arian na naiwan ang mga magulang ko para sa akin. May katandaan na si Lola. Biyuda na siya dahil maaga din na namatay si Lolo dahil sa sakit sa atay. Tanging dalawa lang kami ni Lola ang magkasama sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang katandaan ay masasabi kong hindi pangkaraniwan ang lakas na mayroon siya. Tuwing umaga, naglalako siya ng mga kakanin sa aming lugar at sa hapon naman ay nag-iihaw ng saging o hindi kaya ay kamote upang kanyang ibenta. Simple lang po ang buhay namin ni Lola. Sapat lang ang kinikita niya para sa aming pang-araw-araw na gastusin sa loob ng bahay at para sa pag-aaral ko. Masaya po kasama si Lola, ngunit may oras din na nalulungkot ako sa tuwing naiisip ko ang mga magulang ko. Hindi madali ang buhay na wala ang mga magulang mo sa iyong tabi. Hindi ko minsan maiwasan na mainggit sa mga kakilala ko na buo ang kanilang pamilya. Sa kabila naman noon ay hindi nagkulang ang aking lola sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin, Kuya Bari. Mabait po si Lola pero hindi gaanong nakikihalubilo sa ibang tao. Sa tuwing uuwi siya galing sa paglalako ay magkukulong siya sa loob ng bahay. Ni hindi ko alam kung may kaibigan ba siya o wala. Dahil maliban sa mga suki niya sa mga pagkain na binibenta niya, ay wala nang may nakikipag-usap sa kanya. Hindi kagaya ni Lola, ay marami akong kaibigan lalo na sa paaralan. Pero hindi talaga maiwasan ang mga mapanghusgang tao, lalo na at ulila ako. May ilang beses din akong nakatanggap ng panghuhusga sa mga tao tungkol sa pagiging ulila ko. Ngunit palaging nandyan si Lola upang damayan, suportahan at ipagtanggol ako, Kuya Bari. Isang araw, habang nagsusulat ako, ay may bumati sa akin. Jel, hindi kaya baka yung lola mo ang tinutukoy ng aswang sa dyaryo? Napatigil ako sa aking pagsusulat sa aking kwaderno dahil sa sinabi ni Renegado. Isa po siya sa mga kaklase ko na palagi akong inaasar dahil sa pagiging ulila ko. Ah, ganun ba? Kung mukha lang naman ang pagbabasihan, baka nanay mo yan. Tingnan mo nga sobrang haba ng buhok niyan at kulot. Natatawa kong pambabara sa kanya. Kuya Bari, kalat na sa aming baryo ang tungkol sa balita na may gumagalang aswang. Napatunayan na rin ito lalo na at may nakakita mismo sa babaeng aswang. Nakitang nakatalikod daw habang may nginangasab ang babaeng aswang na iyon. Kung ilalarawan ko ang litrato, mahaba ang kulot na buhok ng babaeng aswang. Hindi ko makita ang mukha niya lalo na at nakatalikod nga ito. Hindi ko rin alam kung gaano siya katangkad dahil bahagya itong nakaluhod sa biktima niya ng gabing iyon. Hindi ko maiwasan na mangilabot sa tuwing nakikita ang dyaryo na may litrato ng babaeng aswang na iyon. Ano? Sa ganda ba naman ng nanay ko, mapagkakamalan mong aswang? Natatawang tanong ni Renegado na ikinatawa rin ng mga katropa niya. Hindi ko na lang sila pinansin. Ipinagpatuloy ko na lamang ang naudlot kong pagsusulat. Maya-maya pa ay dumating din ang mga kaibigan ko na kagagaling lang sa kantin. Oh, anong nangyari sa mukha mo? Inasar ka na naman ng grupo ni Rene, no? Tanong pa sa akin ni Amparo. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at tungkol sa kumakalat na balita
na may kinalaman sa babaeng aswang na gumagala sa aming baryo. Mabilis na lumipas ang oras at nang sumapit ang uwian ay kaagad akong dumiretso ng uwi. Inanyayahan pa nga ako ng mga kaibigan ko na gumala sa ilog na matatagpuan sa kabilang baryo na tinanggihan ko naman. Ako po kasi yung tipo ng estudyante na dumidiretso ng uwi kapag katapos na ang klase. Hindi po talaga ako mahilig maggagala. Mas gugustuhin ko pa na tumulong na lamang kay Lola. Noong makauwi na ako ay naabutan ko pa si Lola na nananahi ng kaniyang saya. Nagboluntaryo pa ako na tulungan siya, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ay ipinagtimpla ko na lamang siya ng kaniyang kape. "Iha, kamusta ang eskwela?" Tanong pa ng lola ko nang matapos ko siyang ipagtimpla ng kape. "Ay, maayos naman po la. Ayun, usap-usapan sa paaralan namin yung tungkol sa gumagalang aswang. Nakakatakot lola, no? Paano kaya la kung tayo naman ang susunod niyang bibiktimahin?" Mahabang kwento ko. "Ay, oo nga. Kaya nga iwasan mong lumabas tuwing gabi. Saka hindi ko hahayaan na lapitan ka ng matandang aswang na iyon." Pabirong tugon ni Lola na ikinatawa ko naman. "Lola, paano mo naman nalaman na matanda yun?" Natatawa kong tanong sa kanya na ikinatahimik nito. Ngumiti siya sa akin bago ipinagpatuloy ang pananahi. "Hay, ikaw talaga apo. Alam mo, kanina narinig ko sa usap-usapan sa labas nang maglako ako kanina ng suman. May nakakita raw sa aswang. Matanda na raw ito." Paliwanag niya na pinaniwalaan ko naman. "Sandali apo, baka nagugutom ka na. May niluto akong tinolang manok dyan sa kaldero. Tingnan mo na lang ha, may natira pang kanin doon." Dugtong pa niya na ikinatayo ko mula sa pagkakaupo ko. Kaagad naman akong dumiretso sa kusina, saka naghanda ng makakain ko. Napangiwi pa ako dahil wala na namang lasa ang ulam namin, pero hindi ko na nagawa pa ang magreklamo. Nagpatuloy na lang ako sa aking pagkain dahil kung tutuusin, mula pagkabata ay ganito na magluto ang lola ko. Palaging walang asin o anumang paminta na ginagamit. Sa katunayan, wala kaming asin at luya sa bahay, Kuya Bari. Ang sabi kasi ng lola ko, mas tatagal at malalayo ka sa sakit kung walang paminta ang kinakain mo. Noong matapos ako sa pagkain ay saka ako dumiretso sa kwarto namin ni Lola upang magpahinga na. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero pagkagising ko ay madilim na sa labas. Napatayo ako at kaagad na dumiretso sa sala na nagbabaka sakali na nandoon si Lola dahil wala pa siya sa kwarto, ngunit saang sulok man ng bahay ay bigo ko siyang mahanap. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkabahala, lalo na at naiisip ko ang tungkol sa gumagalang aswang sa aming lugar. "Lola, nasan ka ba kasi?" Mahinang bulong ko bago napagpasyahan na hanapin sa labas si Lola. Dumaan muna ako sa mga tindahan malapit sa aming bahay. Nagbabaka sakali na may binili lamang siya, pero ayon sa mga tindera, hindi raw dumaan o bumili si Lola sa kanila. Hindi nila ito nakita simula nung umuwi ito mula sa paglalako ng saging ng hapon na iyon. Kung saan-saan ko na siya hinanap, ngunit ni anino niya ay hindi ko nakita hanggang sa napadaan ako sa palayan. Nakita ko si Lola. Mag-isa lang ito. Akmang tatawagin ko na sana siya,
nang bigla itong naglakad sa kung saan, kaya palihim ko siyang sinundan. Habang sinusundan ko siya, ay napatigil ako sa aking nasaksihan. Kitang-kita ko mismo ng dalawa kong mga mata ang unti-unting pagbabago ng wangis ni Lola. Napako po ako sa aking kinatatayuan. Nakita kong bahagyang dumapa ito sa gilid ng kalsada na animoy may pinapakinggan. Naglalaway ito at magulo ang buhaghag nitong buhok. Lola! Tanging naibulong ko nang mapasulyap ito sa akin. Pinagpawisan ako ng malagkit noong makitang nagbabaga ang pula niyang mga mata. Tipong anumang oras ay kaya niya akong atakihin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi ko mapigilan na manginig at maihi sa sobrang takot na nararamdaman ko. Ilang saglit pa ay kaagad itong tumakbo papalayo hanggang sa nilamon siya ng dilim. Napaupo ako sa kalsada dahil sa labis na takot sa aking natuklasan. Pakiramdam ko ay biglang nanghina ang buo kong katawan. Ang hirap tanggapin, lalo na't napatunayan at nasaksihan mismo ng dalawa kong mga mata na aswang ang lola ko. Hindi ko mapigilan na mapahikbi dahil sa aking nasaksihan. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa halip ay dumiretso ako sa bahay ng isa sa aking mga kaibigan. Nakisuyo ako na doon muna ako magpapalipas ng gabi sa kanila at sa kabutihang palad naman, pumayag naman ang magulang niya. Iyak lang ako ng iyak, Kuya Bari, kaya't hindi na sila nakapagtanong pa kung bakit. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay. Naabutan ko pa si Lola na nasa hagdanan na animo ay may hinihintay. Napasulyap ito sa gawi ko nang maramdaman niya ang presensya ko. Bugtong-bugto ang mga mata nito. Ngayon ko lang napagtanto na pumayat si Lola. Bahagya pang bumuka ang bibig nito na animo ay may sasabihin, ngunit mabilis din na tumikom. Umiwas ako ng tingin sa kanya at saka siya tinalikuran. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla niya akong tinawag, kaya napatigil ako. Apo, saan ka pupunta? Tanong nito nang nasa pintuan na ako. Muling bumalik sa alaala ko ang nasaksihan ko kagabi. Hindi ko mapigilan na mapaluha. Nanatili akong walang imik, ni hindi ko magawang humarap po sa kanya. Apo, patawad. Duktong pa nito at bigla ko na lamang naramdaman na nakayakap na siya sa aking likuran. Marahas ko siyang itinulak bago patakbong pumasok sa aming silid-tulugan. Nang matapos ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na kami nagkibuan pa ni Lola. Sa tuwing gabi ay sa bahay ako ng aking kaibigan nakikitulog at umuuwi na lang ako sa bahay ni Lola kapag may kukunin. Tumagal ng ilang linggo ang sitwasyon namin ni Lola na ganoon. Isang gabi, habang tinataha ko ang madilim na daan pabalik sa bahay ni Lola,
dahil may nakalimutan akong kunin, ay bigla akong natigilan sa paglalakad nang mismong masilayan ng dalawa kong mga mata ang pagbabago ng anyo ni Lola. Mula sa tao niyang anyo ay naging isang napakalaking aso siya. Nang dahil sa may kalayuan ang pwesto ko sa kanya ay hindi man lang niya ako nakita. Tumakbo siya sa kung saan kaya mabilis ko siyang sinundan. Dinala ako ng mga paa ko sa lumang gusali kung saan may mga batang naglalaro pa rin ng tagu-taguan. Sa isang iglap lang ay narinig kong nagsigawan ang mga bata dahil sa pang-aatake ni Lola sa kanila. Mabilis akong naghanap ng malalaking bato saka sila sinundan. Isang bata ang naabutan ni Lola. Dinaganan niya ito bago sinunggaban. Natulala ako dahil sa aking nakita. Nanginginig pa ang mga kamay ko nang ibato ko sa kanya ang batong hawak-hawak ko. Malakas na napasigaw ako. Sigaw na puno ng pagkadismaya, takot at galit. Napansin ko na natigilan si Lola. Umalis siya sa pagkakadagan sa batang umiiyak. Kinuha ko na ang pagkakataon na iyon at tumakbo na ako papalapit sa kanila. Napatigil pa ako nang tuluyan na akong nasa harapan nila. Katulad ng gabi na una kong nakita si Lola ay pulang-pula ang nagbabaga niyang mga mata habang naglalaway, ngunit nasa anyong mabangis na aso. Nanginginig na tiningnan ko ang bata at tinulungang itong makatayo, saka kami tumakbo papalayo kay Lola. Bago pa kami tuluyang makaalis sa harapan ng lumang gusali ay napalingon pa ako kay Lola na nasa ganoon pa ring anyo bago ito tumakbo sa kung saan. Hinatid ko pa ang batang tinulungan ko sa bahay nila. Nagtaka at nagtanong pa nga ang mga magulang niya kung bakit siya umiiyak, kung kaya't sinabi ko na lang na hinahabol siya ng malaking aso. Nagpasalamat naman sila sa akin. Matapos yun, kaagad akong dumiretso sa bahay ng kaibigan ko at doon nagpalipas muli ng gabi. Halos hindi ako makatulog ng gabing iyon. Marami ang gumugulo sa aking isipan, Kuya Bari. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa iyon ng lola ko. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako dala ng pagkapagod na rin. Kinaumagahan, 4:00 pa lang ng umaga, umuwi ako sa bahay ni Lola. Nabigla pa ako nang maabutan ko siyang nakahandusay sa sahig. May sugat ang balikat niya. Napasigaw pa ako bago siya tinulungan at inalalayan na pumasok sa aming silid. Tumawag din ako ng manggagamot dahil wala rin siyang malay. Si Aling Cecilia ang nilapitan ko ng tulong. Isa siyang albularya sa aming lugar, Kuya Bari. Nang malaman niya ang kalagayan ni Lola ay kaagad siyang sumama sa akin. Ayon pa sa kanya, likha ng itak ang pahabang sugat na natamo ni Lola sa kanyang likuran. Iha, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero mas maigi kung kakausapin mo ng masinsinan ang lola mo. Likha ng itak ang kanyang sugat. Bibigyan kita ng herbal para rito. Anito, saka iniwanan ako ng mga herbal bago siya umalis. Hindi man nabanggit ni Aling Cecilia, ngunit alam ko na may alam siya tungkol sa lihim ni Lola base sa reaksyon nito at kanyang kinikilos. Malalim na napabuntong hininga ako bago isinagawa ang hinabilin sa akin ni Aling Cecilia.
Aaminin ko, Kuya Bari, galit ako kay Lola dahil sa paglihim niya sa akin. Subalit may bahagi pa rin sa akin na naaawa dahil sa kalagayan niya. Ang hindi ko lang po maintindihan ay kung bakit kailangan pa niyang pumatay ng mga inosenteng tao. Lumipas ang ilang oras. Mabilis din namang naghilog ang natamong sugat ni Lola, ngunit nag-iwan ito ng peklat. Nabanggit din ito ni Aling Cecilia dahil ang sabi niya ay hindi ordinaryong itak ang ginamit na pangtaga sa likuran daw ni Lola. Noong magising si Lola, humingi siya sa akin ng tubig. Ilang beses pa siyang nagpasalamat sa akin at naikwento niya kung bakit siya nakatamo ng sugat sa likuran. Ayon sa kanya, nang gabing iyon na inatake niya ang mga bata sa lumang gusali. Matapos daw niyang umalis, napadpad siya sa bahay ni Mang Kano. Si Mang Kano ay kilalang lasinggero sa aming lugar. Nang makita niya ang asong anyo ni Lola ay walang pagdadalawang isip na tinagasya nito ng itak na ayon pa kay Lola ay benditado ang itak kaya tumalab ito sa kanya. Matapos mangyari iyon, napatakbo daw si Lola, ngunit nang makarating siya sa loob ng bahay ay saka siya nawalan ng malay. Matapos marinig ang kwento ni Lola, napahikbi ako. Gusto kong tumakbo papalayo kay Lola, ngunit mas pinili ko na huwag umalis sa aking pwesto. Hinawakan niya ang aking kamay at nagsimula siyang magpaliwanag, magkwento at humingi ng tawad. Ayon kay Lola, dating aswang daw ang tiyahin niya at bago ito mamatay ay ipinasa sa kanya ang pagiging aswang nito. Hindi niya naman ito ginusto pero nababakas na ang paghihirap sa mukha ng kanyang tiyahin kung kaya ay tinanggap na lamang niya ito. Simula pa lang daw ay gustong ibunyag na ni Lola sa akin ang kanyang lihim, ngunit natatakot siya na baka layuan ko siya at iwan kagaya ng ginawa sa kanya ng mga anak niya. Nang dahil sa paliwanag at kwento niya, doon ko siya biglang naintindihan at naunawaan. Kuya Bari, mahirap tanggapin sa simula, ngunit habang tumatagal, nakasanayan ko na hanggang sa tuluyang kong napatawad ang aking mahal na si Lola. Ngunit hindi rin po nagtagal ang buhay niya. 4 na taon matapos ang pangyayaring iyon. Binawian po siya ng buhay. Bigla itong dinapuan ng karamdaman na mahirap ipaliwanag kung ano na maging ang mga doktor ay hindi alam. Ngunit bago pa man tuluyan na pumanaw si Lola, masaya pa kaming nakapag-usap. Sa edad na 89, pumanaw po ang lola ko. Pumanaw siya na may ngiti sa labi at payapa ang kanyang kalooban. Alam ko po na mahirap paniwalaan ang kwentong ito, ngunit ako na po ang magpapatunay na aswang talaga ang lola ko. Ngunit hindi ko po ito pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisihan ang aking natuklasan tungkol sa aking lola. Tanggap ko po kahit ano pa man siya dahil siya ang nagbigay sa akin ng magandang buhay sa kabila ng kanyang lihim. Magpasa hanggang ngayon ay nalulungkot pa rin po ako sa pagkawala ng aking abuela. Alam kong minsan, dinadalaw niya ako sa gabi. Tuwing nakahiga kasi ako, mayroon akong nararamdaman na kakaibang presensya
na dumadampi sa aking mga buhok. Kapag naramdaman ko na yun, napapangiti na lamang ako dahil alam kong nariyan lang siya sa tabi ko. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang pangyayari sa aking buhay ang hindi ko po malilimutan. Lola, kung nasaan ka man, tandaan mo po, mahal na mahal kita at hindi kita ikinahihiya. Salamat po sa pagbasa ng aking email, Kuya Barry, at sana po ay basahin niyo po ito sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. More power po sa inyong channel at ingat ka po lagi. Lubos na gumagalang, Jeline. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.